Magsisimula ang bagong episode sa gitna ng matinding tensyon sa loob ng Yumi House pagkatapos ng pampublikong pahayag ng pamunuan na hindi nakasama si Jenny sa mga nakatakdang rehearsals at pagtatanghal. Labis na magugulumihanan at masasaktan si Jenny habang nakatitig sa kanyang mga kasamahan sa grupo na tila umiiwas at hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Si Megan naman ay lihim na mapapangiti ng may pagmamayabang dahil unti-unti nang natutupad ang kanyang masamang balak na sirain ang reputasyon at karera ni Jenny upang agawin ng atensyon at spotlight ng Yumi. Susubukan ni Jenny na lapitan si Miss Monica at ang management upang ipaglaban ang kanyang karapatan at ipaliwanag na biktima lamang siya ng maling paratang at kasinungalingan ni Megan at JC, ngunit magiging matigas ang pamunuan dahil sa patuloy na pagbagsak ng engagement rate ng grupo at sa libo-libong hate comments na natatanggap nila mula sa publiko. Habang nangyayari ito, ang katunggaling grupo na Nixie sa pamumuno ng kanilang bagong lider na si Lexan ay gagamitin ang pagkakataong ito upang mas lalong ipagkalat ang tsismis sa media at tiyakin na tuluyan ng mabagsak ang Yumi sa darating na Solasha Music Festival. Sa kabilang banda, si Nate ay patuloy nagigipitin ng kanyang sariling duda at emosyon dahil sa mga nakitang ebidensya at pag-amin ni JC sa panayam, ngunit sa kabila ng kanyang galit ay makaramdam siya ng matinding pagkabalisa kapag nakikita niyang unti-unting nasisira ang buhay ng babaeng kanyang minamahal. Magkakaroon ng isang matinding confronted scene sa pagitan ni Jenny at Megan sa dressing room kung saan buong tapang nahaharapin ni Jenny si Megan at sasabihing alam niya ang lahat ng sikreto at totoong motibo nito sa pakikipagsabuatan kay JC. Hindi naman magpapasindak si Megan at ipapamukha kay Jenny na wala nang maniniwala sa kanya dahil ang buong mundo ay nakatutok na sa paninira at kontrobersya. Samantala, ang pamilya ni Jenny, lalo na ang kanyang ina at mga tunay na kaibigan, ay hindi magdadalawang isip na ipagtanggol siya at maghanap ng mga ebidensya gaya ng CCTV footage at mga mensahe na magpapatunay na ang pag-aaway at ang issue ng agawan ng kasintahan ay isang malaking palabas at frame-up lamang na ginawa ni Megan at JC. Sa gitna ng rehearsal ng Yumi nang wala si Jenny, magkakaroon ng malaking pagkakamali at kawalan ng koordinasyon ang grupo sa entablado dahil sa kawalan ng tunay na lider at boses na nagbubuklod sa kanila na magiging dahilan upang magalit ang mga kinatawan ng Solasha Philippines. Marirealize ng ilang miyembro ng Yumi na kailangan nila si Jenny upang magtagumpay at magiging dahilan ito upang magkaroon ng lamat ang alyansa ng ibang miyembro kay Megan. Sa pagtatapos ng episode, habang nakatayo si Jenny sa ilalim ng ulan at tila nawawalan na ng pag-asa, makakatanggap siya ng isang hindi inaasahang tawag mula sa isang misteryosong saksi na may hawak ng buong recording ng pag-uusap ni Megan at JC kung saan malinaw na pinagplanuhan ang paninira sa kanya. Dito magtatapos ang episode na mag-iiwan ng malaking kapanabikan sa mga manonood kung paano gagamitin ni Jenny ang ebidensyang ito upang bumangon at magningning muli. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo ang script at predictions na ito para sa susunod na episode ng Born to Shine, paki-like ang video na ito. Mag-iwan ng inyong mga komento at pananaw sa comment section sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga pinakabagong update at episode breakdown. Matapos matanggap ni Jenny ang misteryosong tawag tungkol sa hawak nitong audio recording ng pag-uusap ni Megan at JC, muling magbabalik ang pag-asa at tapang sa kanyang puso. Imbes na sumuko at umiyak sa ilalim ng ulan, agad siyang makikipagkita sa saksi
sa isang tago at ligtas na lugar upang makuha ang buong kopya ng ebidensya na magpapatunay ng kanyang pagiging walang sala. Habang nangyayari ito, lalo namang magiging kampante at mayabang si Meghan sa Yumi House habang ipinagmamayabang sa media na siya na ang bagong mukha at paborito ng grupo para sa Solesya Music Festival. Ngunit ang kanyang pansamantalang tagumpay ay magsisimulang magkaroon ng lamat dahil sa matinding kaguluhan sa loob ng rehearsals. Si Nate naman, na nakakaramdam ng matinding pagsisisi sa hindi pagtitiwala agad kay Jenny, ay magsisimulang mag-imbestiga sa sarili niyang paraan at makatutuklas ng mga kaduda-dudang transaksyon at mensahe sa pagitan ni JC at Meghan. Sa tulong ng kanyang pamilya at ng patagong suporta ni Nate, matagumpay na makukuha ni Jenny ang malinaw na audio file at magpapasya siyang pumunta mismo sa ginagawang Grand Press Conference ng Yumi at Solesya Philippines. Sa gitna ng live broadcast at sa harap ng lahat ng mamamahayag, biglang papasok si Jenny nang may buong tiwala sa sarili at ipapatugtog ang buong recording sa sound system ng venue, kung saan malinaw na maririnig ng buong mundo ang boses ni Meghan at JC na nagpaplano